lahat. Minsan po tayong narito sa ating paghahanda para sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya, kung saan ang dami po natin matututunan sa mga pagbasa ng linggong ito. Lalong-lalo na po yung pagbabalik loob sa Diyos. Ang Ama po natin, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos sa pagpapatawad, naghihintay sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Tayo po'y kabilang doon. Ito po'y sasalarawan ng Panginoon sa pamamagitan nga sa Ebanghelyo po ng mga talinghaga. Lalo na yung ikatlong talinghaga ng maawaing Ama, the merciful Father. Kaya po, sa mga kayo naroon, mga magulang, mga anak, mga kasambahay, lalo na po yung mga dinadalang hirap, may mga sakit, sana po talagang ialay nyo rin yung inyong dinadalang yaan para sa mga makasalanan na nagbabalik loob sa Diyos. At para din po sa ating programang Word Made Flesh, o Word Made Flesh Foundation, kay Father June po sa ministering ito. Kaya po, saan man kayo naroon, mga kapatid ko mga sa kaparian, yung mga diakono, mga seminarista, katekista, reliyoso at reliyosa. Sana po ikapulutan natin ito na matututunan para sa ating sarili, maisabuhay natin at maibahagi natin sa ating mga papahaginan ng salita ng Diyos. Kaya po saan kayo naroon, sa mandito sa mundo ito, aking pumbati sa inyo, Shalom. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB, every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City from 7:30 until 9:30 p.m. Every second and fourth Thursday of the month at VMI School, Ayala, Alabang from 7:30 to 9:30 p.m. and at Quiapo Church every Wednesday from 7:30 to 9 o'clock p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila'y iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan, at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises kay Yahweh, "Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupang ipinangako ninyo." Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Ito pong ating unang pagbasa dito po sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya ay hango dito sa ikalawang aklat sa Biblia, ang Exodus po. Ang Exodus. Exodus, yung salitang Exodus, Griego, ibig sabihin, daan palabas, the way out. Egs, palabas, hodos means way, the way out. Isinasalarawan ho dito kung paanong ililikas ng Diyos itong bayan niyang Israel mula sa Ehipto, sa lupain ng pagkakaalipin, tungo doon sa lupain na papangako niya ng kalayaan, ng pagiging bayan. And so, dito ho sa tagpong ating kinaroroonan sa chapter 32, may nangyari ho dito. Tinawag ho ng Diyos si Moises na makiugnayan sa kanya doon sa bundok ng Sinai. Habang yun namang yung mga bayan ng Diyos na inilikas niya nga mula sa Ehipto, nandun sila sa paanan ng bundok. Medyo natatagalan si Moises sa kanyang pakikipanayam sa Diyos. Ano nangyari? Ayan. Humiling yung mga Israelita kay Aaron, yung kapatid ni Moises, na gawa sila ng isang Diyos, upang sambahin nila. Yun nga ho ang mangyayari. Gagawa ng isang
ginintuang guya, golden calf, itong si Aaron mula doon sa mga alahas nila, na galing sa Ehipto, at yun ang sasambahin nila. Tandaan ho natin si Moises ay nandun sa taas kung saan binibigay sa kanya ng Diyos yung kanyang mga kautusan, the Ten Commandments, Kung kaya ngayon, sasabihin ng Diyos kay Moises, kasi alam ng Diyos kung ano nangyayari sa baba. Si Moises, hindi niya ata naintindihan yun. At sabi sa kanya ng Diyos, go down at once to your people. Okay? Bumaba ka kaagad sa iyong bayang Israel na ilikas ko mula sa pagkakaalipin nila sa Ehipto. Bakit? Nagpakasama sila. Bakit? Talagang lumihis sila ng daan na tinuturo ko sa kanila. Gumawa sila ngayon ng isang guya na mula doon sa mga alahas na kanilang dala-dala, at ngayon sinasamba nila yung guyang yun. At sinasabi nila, ito ang iyong Diyos o Israel na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto. Francis, sige niyo kung ano nangyari. Itong bayan ng Diyos, kalalabas pa lang nila sa pagkakaalipin nila, sa Ehipto, ngayon nagpapaalipin na naman sa mga Diyos-Diyosan. Kung tutusin ho, talagang itong tuksong ito para sa Israel, napakalakas ho. Please remember, always read the text in context. Itong mga Israelitang ito ay nandun sa Ehipto for more than 400 years. Sa Ehipto ho, kung magpupunta kayo sa Ehipto, makikita nyo sa kanan ninyo, sa kaliwa nyo, harapan nyo, likuran nyo, sa ilalim ninyo siguro, puro ho mga Diyos-Diyosan, mga ima-imahin na naglalakihan ng mga Diyos-Diyosan nila. Kung kaya ho, sa loob ng napakaraming mga dang-taong yaan, ay talagang yun ang hangin na nalalanghap nila, yung idolatria, yung idolatry yun. Kung kaya ang lakas na hatak ng tuksong yun sa kanila. Kung kaya nga pagbabawalan sila pagdating ng panahon, kung tutuusin, nangyari na ho yun doon sa chapter 20 ho, nasa chapter 32 na tayo yung chapter 20, pinagbawal ho sa kanila yung paglilok, yung paggagawa ng mga anumang imahe ng anumang nakikita nila sa langit, lupa o sa ilalim ng lupa. Pinagbawal ho yung paglilok na yon, yung pag-carve ng images na yon. Bakit? Kasi laging magiging sanhi yun ng kanilang pagbalik muli sa idolatria, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Brothers and sisters, alam ng Diyos kung ano yung kahinaan itong bayang ito, kung kaya nga He was trying to prevent that. Kung wala silang sasambing Diyos-Diyosan, ayun, matutulungan sila. At alam mo natin, pagka dumating na sa lupang pangako ng Diyos itong mga taong ito, ay nako, balik-balik ulit sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At yung mga propeta ho, talaga namang sermonan sila, paggagalitan sila, talagang uusigin sila ng mga propeta sa ngalan ng Diyos kasi hindi sila sapat. Balik-balik sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung kaya nga, nagbanta ang Diyos, talagang pupuksain niya sila, lilipulin niya sila, papatayin nila ng Diyos itong bayang ito. Makikiusap si Moises, mamagitan sa kanila, bakit nyo naman gagawin yun? Di ba inilikas nyo sila at pinakita nyo ang napakadakilang kapangyarihan ninyo at ang inyong malakas na bisig? Sana naman alalahanin nyo na lang si Abraham, si Isaac, si Jacob, kung paanong pinangako nyo sa kanila na talagang magkakaroon sila ng mga kaapu-apuhan, mas marami pa sa mga bituin sa kalangitan kaysa sa buhangin sa dalampasigan. Kaya talagang kaawaan nyo na lang itong bayang ito. Ayun nga, pagbibigyan ng Diyos ang panalangin ngayon ni Moises, hindi niya gagawin yung kanyang ibinantang parusa. Brothers and sisters, ano na paano intindihan natin dito? Tingnan nyo, yung mga Diyos-Diyosan, siguro sabihin na, Father, hindi naman tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dapat hindi, by the way, yung mga estatwa natin, hindi natin sinasamba yun. Sana maintindihan natin yon. At huwag natin pahintulutan sino man sasabihin na, ba't kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Sino may sabi sa'yo? Hindi ho ganun yon. Yung mga estatwa, imahen, mga larawan, yun ho yung parang mga bantayog ng ating mga bayani ng bayan. May mga bayani ho tayo, may mga bantayog sila, may mga monumento silang ganyan, ginagwardyahan pa nga, nilalagyan ng mga palamuti, nilalagyan ng mga flowers and whatnot. Bakit? Kasi ginagalang natin itong mga taong itong bayani ng ating bansa. Yun ho mga santo at santa, sila ho bayani ng ating pananampalataya. Nagsisilbi silang hamon sa atin, maging tapat din sa Diyos. Kaya hindi natin sila sinasamba. I hope you understand that,
Pinararangalan natin sila, ginagalang na sila, ang sinasamba lang ho natin ang Diyos. Brothers and sisters, tingnan nyo, itong mga Diyos-Diyosan. Marami hong Diyos-Diyosan ngayon. Sana ho iwasan natin. Anong klase ng Diyos? Yung Diyos-Diyosan ang tawag ay salapi. Kung hindi man salapi, pera o kaya kwarta. You know? Ganun ho yun. Kung minsan, yun ho ang dinodiyos ng mga tao. Ay, madalas ho, may makikita kayo, mga tao hindi makapagsimba. Bakit? Wala silang time. Bakit? Nag-overtime. Grabe, no? I mean, you know, we should think about that. Merong iba ang kanilang dinodiyos, yung kanilang katawan, you know? Magpapakamatayan para maging balingkinitan. Something like that. To keep the figure or something like that. Anyway, merong iba dyan, yung kanilang katanyagan, yung kanilang popularidad. Yung iba naman, yung kayamanan nila, yung kanilang kapangyarihan. Dinodiyos ho yun. Talagang gagawin nila lahat para makamtan lang yun. Francisers, hindi ho ganun. Sana ho, alam natin, pwede nating Diyos-Diyosin ang kahit anong bagay kung tutusin. Pagka pinagpalit natin ang pagsamba natin sa Diyos at naglingkod tayo sa mga ito. Nababaliwala ang batas ng Panginoon dahil ibig natin paglingkuran ng mga ito. Naging idolatry yun pagka nagkataon. Tapos tandaan natin si Moises na magitan. Sana tayo rin mamagitan sa bayan, pagdasaluhan natin ito. At sana ang Panginoon talagang diringgin niya ang panalangin ng bayan. You know? Kung kaya malaya ho tayong manalangin para sa mga nangangailangan, lalo na naliligaw ng landas. Brothers and sisters, ang Diyos ho, talagang pinuulakan tayo, pinagbibigyan tayo dahil sa ating mga ninuno. Salamat sa ating mga magulang na nagdadalang awa ang Diyos sa atin. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawaing ito, sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat noong unay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko siya't nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Nandito po tayo sa ikalawang pagbasang hango sa unang sulat ni San Pablo sa kanyang disipulong si Timoteo, the first letter of St. Paul to Timothy, chapter 1 ho. Dito sa pagbahaging ito, verses 12 to 17, nagsasalita ho dito si San Pablo tungkol sa kanyang naging karanasan. Sinasabi niya dito, nagpapasalamat siya sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi siya nagpapalakas sa kanya at talagang itinuring siyang karapat-dapat maging lingkod dito sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Tapos nagbigay ng background dito si San Pablo. Bakit siya nagpapasalamat ng puspusan ganon? Kasi I was once a blasphemer. Kasi naging isang manlalait ako ng Diyos noon. Hindi lang yun, taga-usig pa man din. Hindi lang yun, talagang napakayabang na tao. Pero kinatrato ko ng Diyos ng buong habag. Bakit? Hindi ko kasi alam ang aking ginagawa.
dahil hindi pa ako nananampalataya. Francis, tingnan niyo, no? Napakaganda nitong sinasaad nitong mga pangungusap na ito sa atin. Talaga nga naman totoo, no? Every saint had a past, every sinner has a future in Christ. Itong si San Pablo, tingnan niyo, tagapag-usig siya. Talaga namang ang dami niyang ginawang napakalaking mali sa mga mananampalataya kay Kristo. In fact, nung na-convert siya, kung matatandaan ninyo, na-convert po siya dun sa daan patungong Damascus. Bakit siya papuntang Damascus? Dun sa Syria. Bakit? Kasi nandun yung grupo ng mga Kristiyano na gusto niyang usigin, gusto niyang ibilanggo. Can you imagine? Pero sabi niya, ginagawa ko yun dahil sa aking kamangmangan. Hindi ko alam na mali eh. Kasi talagang isa akong Hudyo. At mahal na mahal ko ang aking pananampalataya. Kung kaya, itong mga ito parang nililigaw ang ibang mga tao, ibang mga kapwa ko Hudyo sa pananampalataya, ibang-iba sa kinagisnan. Kung kaya, ay naku, inuusig ko sila, pero yun ay nagawa ko lang dahil hindi ko alam ang totoo, dahil hindi pa ako nananampalataya. Indeed, the grace of our Lord has been abundant, sabi niya ganyan, along with the faith and love in Jesus Christ. Sabi niya talagang abot-abot talaga ang biyaya ng Panginoon na binigay niya sa akin. Hindi lang yung habag na yun, kundi yung pananampalataya, yung pag-ibig na yun, dahil lang nga kay Kristo Jesus. Francis, ang laki-laki ng kanyang pagtanaw ng utang na loob kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi niya ganyan. Pinagpapasalamat niya talaga. Ang dami-dami kasi nangyari sa kanya. Friends, sisters, ang sasabihin dito ni Pablo ay, etong bagay na sasabihin ko ngayon, karapat-dapat natin tanggapin. Sabi niya ganyan, is really worthy and that deserves full acceptance. Ano yon? Na si Kristo Jesus ay naparito sa mundong ito upang magligtas ng mga makasalanan. Francis, dapat maalala natin lagi yun, lalo na pagka may mga problema tayo, may mga kinakaharap tayong pagsubok, lalo na kapag nagkasala tayo, Tandaan lagi natin si Kristo Jesus ay naparito sa mundong ito, upang iligtas tayo ng mga makasalanan. Francis, tandaan niyo yung ibig sabihin ng pangalang Jesus? I hope you remember. Kung tatanungin ko kayo, ano ba sa palagay niyo yung ibig sabihin ng Jesus? Ewan ko kung ano ibig sabihin para sa inyo. Makikita niyo yung kahulugan nito kay Matthew chapter 1 verse 23. Papangalan yung batang isisilang ni Maria, yung isang gula lalaki, papangalan siyang Jesus. Bakit? Verse 23, dahil ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Yun ho ang ibig sabihin ng pangalang Jesus. Yehoshua, si Yahweh ay nagliligtas. Francis, sana maintindihan natin yun. At sasabihin ni Jesus, naparito ko hindi upang tawagin ang mga matutuwid, kundi ang mga makasalanan. Bakit? Sino na kailangan ng doktor kundi yung may sakit? Hindi naman yung mga malusog, sabi niya ganyan. At nung sinabi ito ni Pablo, Christ Jesus came into the world to save sinners, ang sabi niya, and of this I am the foremost. Pero Jesus, tingnan niyo yun. Hindi kinahihiya ni Pablo na talagang aminin na naging pusakal siyang makasalanan. You notice this, no, brothers and sisters, for example, in charismatic groups, abay, yung mga nagpapatutuo doon, talagang hindi hiya, kundi pagpapasalamat at talagang pagpuri sa Diyos ang nag-aahari sa kanilang puso, sa kanilang mga pagkatao, pagka kinikwento nila kung ano nangyari sa kanila, kung paano naging mga makasalanan sila, pero sa kabila ng kasalanan yun, nagpatawad ang Panginoon, at ngayon ginagawa silang, kasangkapan ng kanyang pagpapatawad at papalaganap ng magandang balita, meron tayong pag-asa kay Kristo. Francis, ganun yun. Ito ho, si Pablo, sinasabi niya, I am the greatest of sinners, sa mga ganyan. Pero for that reason, I was mercifully treated. So that in me, as the foremost, sabi niya ganyan, mapakita talaga, yung pagmamahal ng Diyos. Okay? Brothers and sisters, yun ho ang magandang nangyayari dito. Nagiging halimbawa ang isang makasalanan na nagbabalik loob sa Diyos, naging halimbawa siya ng talagang pag-ibig ng Diyos. Yung pinapakita talaga yung all patience, yung pagpapasensya ng Panginoon. Ang Panginoon hindi tao eh. Ang Diyos hindi tao. Ang tao ang ikli ng PC, ang ikli ng pagpapasensya. Kahit na yung pinakapasensyoso kung minsan, bumibigay pa rin eh.
Pero ang Panginoong Jesus, hindi ganon. In all patience, si Pablo naging ehemplo, isang halimbawa for those who would come to believe in Him through for everlasting life. Yun ang ganon eh. Ganon ang mangyayari nun. Si Pablo, kinaawaan ng Diyos, siya ngayon ang napakalaking halimbawa ng pagpapatawad ng Diyos. Kung si Pablo na nagkasala ng ganon-ganon, abot-abot, talagang kinaawaan ng Diyos, tayo pa kaya? And so, awitin niya sa verse 17, sasabihin niya dyan na, to the King of ages, incorruptible, invisible, the only God, honor and glory forever and ever. Karapat-dapat po tayo magpuri sa Diyos talaga at magpasalamat sa Kanya. At yun ang ginagawa natin sa bawat misa, Eucharistia, pasalamat. Dahil sa laki ng habag ng Diyos sa bawat isa sa atin, nagpupuri tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ang mga publikano at mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, kung sino man sa inyo'y may 100 tupa at mawala ang isa, anong gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawalang hanggang matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan ay masaya niyang papasanan ito. At pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, anong gagawin niya? Sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay, at hahanapin mabuti hanggang masumpungan ito, hindi ba? Kapag nasumpungan na ito, yaanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, magkipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang nawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan. Sinabi pa ni Jesus, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang mga ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa isang diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan sa lupain iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng kanyang pagkain kahit ng mga punong kahoy, bungang kahoy na pinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain, dumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ko sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila.
Tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na po karapat-dapat na tawagin inyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at suot sa kanya. Suotan ng singsing at pangyapak. Kunin pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtog at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang ama, ang kanyang ama't inamu-amu siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko kayo na sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit, ni minsan di ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para makakatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, ipinapatay pa ninyo ang pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit, dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Friends and sisters, medyo mahaba yung ating ebanghelyo po. The whole of chapter 15 of Luke. Ito hong tatlo ho itong mga parabola dito, ng mga talinghaga, mga paghahambing, mga kwento sa ordinaryong buhay para sa ating katututo. Bakit kinuwento ni Jesus itong mga talinghagang ito? Yung unay, yung nawalang tupa, yung isa naman, yung nawalang pilak na salapi, at yung isa, yung ama na may dalawang anak, yung maawing ama. You know? Bakit nga ba? Importante yung maintindihan kung bakit. Kasi hindi istorya ito ni Jesus ng ganun lang. Inistorya ito ni Jesus kasi isang araw, nakita ng mga skriba at pariseyo. At sino nga ba yung mga skriba? Sino nga mga pariseyo? O yung mga pariseyo at mga skriba? Yun yung mga pariseyo, ito ho yung mga Hudyo na talaga nagnanais maging malapit sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pagtupad ng kalooban ng Diyos. Paano? Makikita ho nila yung kalooban ng Diyos pag-aaral nila ng banal na kasulatan nila. Kaya dapat may magtuturo sa kanila noon. Sino magtuturo? Yung mga skriba, yung scripture scholars. Yun ho. Kaya magkasama sila lagi. Nakita nitong mga pariseo at mga skribang ito, yung mga makasalanan, yung mga taong sa kanilang lipunan tinuturing na kasalanan, mga makasalanan. Ibig sabihin yung mga niningil ng buwis, yung mga prostitutes, yung mga pastol, ganyan. Yung mga yun tinuturing sa lipunan nila, mga makasalanan. Siguro magtataka kayo, bakit yung pastol kasama doon? Kasi yung mga pastol, nagtatrabaho sila pagkagabi. Hindi nila iniiwan yung kanilang kawan. Matagal ho yung pagpapastol nila niyan. Walang uuwian to, walang uwian. Yung kaya pwedeng mangyari, at nangyayari noon siguro talaga yun yung mga pastol, sinasamantala yung gabi. Kasi matutulog yung mga tao, sila naman hindi pa tulog, nagnanakaw. Ayun nga, kaya naituring sila mga kasalanan. Anyway, brothers and sisters, nakita nila yung mga kasalanan, nagsisilapit kay Jesus. At talagang nakikisalamuha si Jesus sa kanila at kumakain kasama nila. Ayun nga, pinunan ng mga ito, ng mga eskriba at mga pariseo, yung pakikitungong yun. Bakit ka ganyan? Bakit ganyan itong taong ito kung talagang marangal siya? You know? Ngayon, papaliwanag ni Jesus kung bakit siya ganun. Ganun siya dahil ang kanyang ama sa langit, ganun-ganun. So, ipapaliwanag niya sa pamamagitan ng parabola. Yun ang dahilan. Anyway, ano nangyayari? Isang tao, meron siyang 100 mga tupa. Na walang isa. Anong gagawin niya? You know?
Iiwan niya sa disyerto yung tupa niya. Of course, hindi naman iiwan ng gano'n yan. Pagkakatiwala niya sa ibang mga pastol, natural. Biro mo, buti isa lang nawala. Ngayon, nangangawala na lahat. I mean, laking kabubuhan nun. Hindi naman gano'n yun. Ang ibig sabihin, iiwan niya yung kanyang kawan. Pagkakatiwala niya muna, hahanapin niya yung nawala. And brothers and sisters, itong mga pastol na ito talagang may pang-amoy sila kung tutuusin. Ang galing nila maghanap ng kanilang mga tupa na kung minsan nahuhulog sa bangin. Bakit? Kasi ang tupa, for your information, brothers and sisters, tayo, pastol tayo ng pastol, tupa tayo ng tupa. Wala naman tayong tupa at pastol sa Pilipinas. Yung pastol ho ng kalabaw, iba ho yun sa pastol ng tupa. Ibang-iba ho, Anyway, ang gusto kong sabihin, yung tupa, dahil sa kanyang kakitira ng pananaw, ang nakikita lang ng tupa ay nando sa harapan ng kanyang nguso. Yun lang ho. Nakakita na ba kayo kung nakakita kayo ng mga litrato ng tupa nakatingala? Hindi naman Lagi sila nakatungo. Yun lang ang sinusundan nila, yung nguso nila. Kung kaya, hindi malalaunan, makikita mo, nahulog na pala sila sa bangin na ganyan. Nakabitin. Kung kaya nga yung pastol, meron siyang pangkawit, hindi ba? Yung crook. Yung kanyang baston na mayroong parang gano'n sa dulo. Panghugot niya yun pagka nahulog yung tupa doon sa ibaba. Anyway, ayun, makikita niya yung tupa niyang nawala. Anong gagawin niya? Kakargahin niya yun. Hindi niya paglalakarin. Malamang lupay-pay na yun Ayun, at pag uwi niya, magsasaya sila. Bakit? Yung kanyang nawalang tupa, ayun, panatagpuan niya uli. At sabi ni Jesus, ganun din ang pagsasaya sa langit. Ganon din pagsasayaw ng Diyos at mga anghel sa langit dahil sa makasalanan nagbabalik loob sa Diyos. Francis, alam niyo yung sinabing yun ni Jesus, hindi nila mapanipaniwalaan. Kasi ang Diyos hindi naghahanap. Yung sa kanilang pananaw ng mga Hudyo, yung makasalanan dapat magbalik loob sa Diyos. Ito ho si Jesus, hindi ganon. Hinahanap niya yung mga makasalanan, nakikisalamuha sa kanila, hindi naghihintay lang doon kung magbabalik loob sila hindi. Hihikayatin niya sila at pangangaralan sila, hihikayatin manumbalik sa Diyos. Ganun ho ang palakad ni Jesus. Ganun din naman ho yung babaeng, meron siyang 10 mga coins, mga salaping pilak. Ano nga ba yung 10 yun? Bakit 10? Kasi yung pagka kinakasal yung babae, meron silang korona. At malamang yung koronang yun, mga coins yun. And so you can imagine it has a sentimental value. Yung 10 coins na yun. Nawala yung isa. Sabi naman sa inyo kung anong gagawin niya. Talaga magsisindi ng kandilang ganyan, unang lampara, wawalisan po yung kanilang bahay para matuklasan. At pagka nasumpungan niya yung nawala niyang salaping pilak na yun, ay naku, magsasaya sa hikayatin yung mga kapitbahay makipagsaya sa kanya. Sabi ni Jesus ulit, ganun-ganun ang pagdiriwang sa langit dahil sa isang makasalanang nagbabalik loob sa Diyos. Francis, ibang-iba po yung presentasyon ni Jesus. Na talagang ang Diyos mismo nagagalak, nagdiriwang. Kaya si Jesus, pagkakasalamuhan niya yung mga makasalanan, nagdiriwang sila. Francis, dumating yung ikatlong talinghaga, yung ikatlong parabola na memorize natin siguro. At meron pang title na mali. Ang title ho nito ay Ang Mawaing Ama, The Merciful Father. Siya ang bida dito sa storyang ito. Yung bunsong anak, wala namang ginawang magaling yung kundi nang wala. At nandun lang siya sa umpisa. Ang ama nandun sa umpisa, nasa gitna, nasa dulo nitong storya, kaya siya ang bida. Tandaan mo natin lagi, bakit kinikwento ni Jesus to? Upang pakita na ang Diyos ay kumikilos ng ganon. Ang kanyang ama ay kumikilos ng ganon. Ang bida ho dito, ang Diyos. Hindi ho yung isa. Anyway, tingnan mo, ayaw ko man din banggitin yung kanyang yung taguri sa kanya. Anyway, brothers and sisters, ano nangyari? Dalawang magkakapatid to, dalawang anak, yung pinakabunso, sabi sa tatay niya, bigay niyo na sa akin yung mamanahin ko, ngayon pa man. Parang niya nang pinatay ang tatay niya. Ang tatay niya naman talagang, hinati yung kayamanan. Pagkatapos ng ilang mga araw, ayan, naglakbay itong bunsong anak, naghahanap ng kaligayahan, ang layo-layo ng pinuntahan. At talagang lusta yung kanyang kayamanan sa isang buhay na walang kapararakan. Ayan, At nung nalustay na, nagkaroon ng tagutom, ang malas niya naman. Kung kaya, ano nangyari? Nagpaupa siya. Anong naging trabaho niya? Nag-alaga ng baboy. Always read the text in context. Brothers and sisters, doon sa tundo, sa parokya ko, meron akong mga parokyano doon na kapag papaka-late dahil sa baboy na inaalagaan nila. Kami ho sa seminaryo, may baboyan kami doon. Salamat sa mga baboy na kinakatay, napapakain din yung mga seminarista.
Hindi ho gano'n sa Israel, natural. Yung mga Hudyo, hindi ho sila makakialam sa baboy. Can you imagine? Kaya kung ibig sabihin nitong tagpong ito, ay yung anak na yun talagang nagwala ng todo-todo, bali wala na nga talaga siya. Hindi na siya Hudyo. Bakit? Nagpakain na po ng baboy. Talagang hindi na siya Hudyo. Talagang patay na siya. In fact, pagbalik niya ho sa bahay nila, sasabihin ng tatay, ang anak kong ito'y namatay na, ngunit muling nabuhay. Tama ho. Samantalang mga Hudyo, patay na siya kasi nag-alaga na ng baboy Ayun, nung nag-aalaga siya ng baboy doon, wala siyang makakain. Buti pa yung mga baboy may nakakain. Kung kaya naman, ayan, nakapagbalik isip siya sa kanyang ginawa. Coming to his senses, he came at last to his senses. Natauhan ho siya. Ganyan. Salamat naman sa Diyos. Tandaan ho natin, yung mga paghihirap natin, yung mga pagdurusa, yung mga pagsubok, kung minsan ho talagang yun ang binubuga, nakapag-iisip-isip tayo uli. Kung kaya tumatawag tayo uli sa Diyos. Talagang humingi tayo ng tawad sa Kanya. Ganun ho yun. Pinahintulutan ng Diyos yung kamalasang yun, yung kasawiang yun, yung pagsubok na yun, yung kahirapang yun, yung pagkasakit na yun, yung aksidenteng yun, yung parang negatibong bagay na yun, para may gawin ng Diyos na maganda rin. God can write straight with crooked lines, And so, ayan, natauhan na siya at sabi niya, sa bahay ng tatay ko, ang daming mga aliping, sagana sa pagkain, akong kanyang anak nandito, namamatay sa gutom, babalik ako sa aking ama. At sasabihin ko sa kanya, basta niyo yung kanyang act of contrition. Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat tawaging anak mo. Ituring mo na lang ako isang alipin. Francis has 3 points, right? Tapos tumayo siya at naglakad pa-uwi. Francis, siguro yung tatay niya, araw-araw na ginawa ng Diyos, laging tinatanaw doon sa malayo kung meron ng maaninag na ganyan na parang larawan ng kanyang anak. Isang araw dumating yun. Nakita niya yung kanyang anak nang nagbabalik lupay-pay, talagang gula-gula nito yung damit. Anong ginawa niya? Tumakbo siya. Oy, ang isang Hudyo hindi tumatakbo. Yung tatay, hindi tatakbo. Pero dito nakalimutan ng tatay lahat yung mga convention na yun. Tumakbo siya, niyakap siya, tinagkan, At ayun, nag-act of contrition na yung bata. Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worth to be called your son. Wala na ho yung ikatlong party yun. Kasi ang tatay niya, ang kausap, hindi na siya yung kanyang mga alila. Uy, kunin yung pinakamagandang damit, yung sing-sing, yung pangyakap, ibigay sa kanya. Patayin natin yung pinadamangguya dahil dapat tayo magdiwang. Ang anak kong ito'y namatay na at muli nabuhay, nawala't nasumpungan. Kaya nagdiwang sila. Francis, tingnan yun. Yung bata umalis, naghahanap ng joy, ng celebration, ng pagdiriwang. Yung pala, makikita lang niya yung pagdiriwang sa tahanan nila. Kung minsan yun ang istorya natin. Naghahanap tayo ng kaligayahan. Naturally, nilikha tayo ng Diyos para maging maligaya. Naghahanap tayo ng kalayaan. Naturally, nilikha tayo ng Diyos at namatay si Jesus para tayo palayain. Kaya lang kung minsan, hinahanap natin ito sa mga maling lugar. Yung pala nasa tahanan ng ating Ama. Sa pagiging tapat sa Kanya, sa pagiging talagang matapat sa ating sinumpaan, sa ating binyag, sa ating katapatan, sa ating kasunduan sa Diyos, our covenant with God. Doon pala matatagpuan yun. And of course, the story of the older son, pagbalik niya, nakita na nagsasayaw, nagkakantahan, nagliwali silang ganyan. Hindi niya maintindihan bakit. Yung pala, yung kapatid niya bumalik. Hindi niya matanggap yun. Sinumbatan pa yung tatay niya nung nakipagkasundo sa kanya, hinihimo ko yung anak, pasok na tayo, nandiyan ang kapatid mo. Yung anak niyong yan, yung anak niyong yan. Yun ang sabi niya, that son of yours. Hindi niya nakapatid, Pero papaalala sa kanyang tatay niya, your brother was lost and is found, He was dead and has come back to your brother. Hindi natin pwedeng hugasan yung mga kamay natin sa isa't isa. Magkakapatid tayo dito, Tayo mga mahal na mga anak ng Diyos, pagkakapatid tayo. Hindi natin pwedeng itakwilyan. Brothers and sisters, tingnan nyo, itong ama, hihikayatin siya. Sasabihin niya, hindi ko kayo kailangan sinuway, pero hindi nyo ako ginantukaraan and whatnot. Tingnan mo yung sinasabi dito. Sumusunod siya sa kanyang ama, naghahanap ng gantimpala. Ganun pala yun, He was protesting love. And when he saw love, he didn't recognize it. Brothers and sisters, sana maintindihan natin to. Ang Diyos ho'y mapagmahal nating Ama. Talaga hong naghihintay siya sa pagbabalik ng kanyang mga anak na naligaw ng landas at nagbabalik loob. Tandaan ho natin, mas masaya ho ang Diyos sa pagbabalik natin kaysa tayo sa pagbabalik sa Kanya. Tandaan ho natin, mas importante tayo sa Diyos kaysa sa ating mga kasalanan. I hope you understand that. At tuloy nag-imbento si Jesus ng isang pamaraan upang makapagbalik loob tayo sa Kanya. Sa isang makataong paraan.
Anong ginawa niya? Binigyan niya ho ang kanyang ecclesia, the church, ng kapangyarihang magpatawad o hindi magpatawad sa ngalan niya. At itong kapangyarihang ito, ine-exercise ito ng mga pari na may kapangyarihan mula sa ecclesia dahil sa kanilang ordinasyon. Ano bang inyong kasalanan patawarin, pinatatawad na nga ng Diyos. Ang hindi niya patawarin, hindi nga pinatatawad. Tingnan niyo, brothers and sisters, hindi tayo pinagkukumpisal ng Diyos sa mga anghel. Bakit? Hindi na tayo maiintindihan, natural. You know? Nagkukumpisal tayo, kumpisal ho, ibig sabihin, inaamin natin ng hayagan. Yun ang ibig sabihin ng kumpisal. Inaamin natin hayagan ng ating pagiging makasalanan, you know, sa harap ng kapwa natin tao na may kapangyarihan magpatawad sa atin. Yun nga ho kasi yung tao, naintindihan niya, you know, kung anong ibig sabihin na maging tao, yung kahinaan ng tao, yung karupukan ng tao. Yun kung kaya maintindihan niya, pagka nakita niyo yung pagsisisi natin, patatawarin tayo sa ngalan ng Diyos. Friends and sisters, ito ho yung dapat nating talagang ipagdiwang at pagpasalamat sa Diyos. Na talagang ang ating mapagmahal na Ama, pinakikita yung pagmamahal na yun sa magitan ng kanyang awa. Yun ho ang dapat na ipagdiwang natin. At sana kung talagang mga anak tayo na mapagmahal nating amang itong mapagpatawad, tayo rin mapagmahal ang pagpatawad sa isa't isa. Amen. Hi, this is Father June Lingard, the Salesian of Don Bosco, from here in Word Made Flesh Foundation Incorporated. We have been airing our Word Made Flesh TV program a whole 2 years and 9 months now, and all with God's help, no sponsor whatsoever. As you can understand, God is really counting on people whom He is touching through this program. And so if you feel blessed by this program, Word Made Flesh, do help us. Do help God, do help the Word Made Flesh. And so here are our accounts, bank accounts with the Philippine Bank of Philippine Islands. Our peso account 0011165362. And our dollar account BPI 0014151206. Please know that even now, with your goodwill, God is already blessing you. And so I like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. Father June, bad po ba ang kumain ng sobra? Thank you, Eliza Jade, para sa iyong tanong. Bad po ba ang kumain ng sobra? Buti ikaw nakakain ng sobra. May mga ibang tao, may mga bata, walang kinakain, namamatay ng gutom. Anyway, yung pagkain ng sobra, hindi mabuti. Huwag na natin sabihin bad. Hindi mabuti. Bakit? Kasi, pagka kumain ka ng sobra, ano mangyayari sa'yo? You know? Ay, naku, pwede kang saktan ng tiyan. You know? Hindi ka matunawan. Hindi ka makatulog. Something like that. Hindi lang yun. Siguro, tataba ka ng tataba na hindi naman kailangan. You know? Tapos, magkakaproblema pagdating ng panahon. Kung kaya, iniingatan natin yung, di ba, yung kalusugan natin. Yung pagkain, dapat kumain ng tama, kumain ng wasto, you know? Hindi yung pagkain na wala namang sustansya. Yung junk food or something like that. Brothers and sisters, yung mga magulang, nasa inyo ho yun, you know? Kayo nakakita kung ano kinakain ng mga anak ninyo, kayo mga pagsasabi sa kanila, kayo naghahanda ng pagkain, etc. I mean, importante yun at medyo laos na ho ata yung panahon na yung mga bata ini-encourage tumaba dahil pagka mataba, malusog. Hindi ho totoo yun, you know? Importante na malakas sila, malusog sila. Wala akong kaugnayan yun sa taba, you know? I mean, I hope we understand that, no? And so, Eliza Jade, huwag kang kakain ng sobra. Okay? Kumain ka mabuti. Okay? Doon, para sa mga manood ng cartoon palagi-palagi. Hi, Christian. Tanong mo dito, masama po bang manood ng cartoons palagi? You know? Christian, siguro yung nagpapasama dito kung masama ito ay yung palagi. You know?
Bakit? Kasi, unang-una sa lahat, yung panonood ng cartoons, siguro marami ka rin naman tututunan doon. Basta yung cartoons na pinanood mo, okay na cartoons. Kasi cartoons are just, ano yun mode, yung pamaraan ng presentation. Tulad ng cowboy films, I don't know, yung science fiction, something like that. Ito, cartoons. Iba-iba lang pamaraan ng pagkikwento ng pagsasalaysay o pagsasadula, Importante na yung cartoons, mabuti yung nilalaman niya. Pero ang dami mo dapat ginagawa, Christian, habang lumalaki ka, hindi lang manonood ng cartoons, pang entertain, tapos siguro makapagtuturo din. Pero importante yung dapat mong ginagawa, magagawa mo. Hindi yung dahil lang nanonood kang cartoons, yung dapat ang pag-aaral mo, pagdarasal mo, pagtatrabaho mo, pagtulong sa nanay at tatay sa bahay, hindi na nagagawa. Ba? Cartoons ng cartoons. Parents, nasa inyo yun. Importante na kayo nangangasiwa dun sa television na yan. Otherwise, hindi kayo nagpapalaki sa inyong mga anak yung television. And that's too bad. Pag gising mo isang araw, kung ano na ang sinasabi ng anak mo, sa napulot, alam niyo na kung sa napulot. Kaya tingnan niyo, meron tayong responsibilidad dito. And so, back to you, Christian, marami kang dapat gagawin. Gawin mo mabuti yung mga tungkulin mo, okay? Yung panood ng cartoons, parte rin siguro, yung parang reward and whatnot. Maganda yon, pero hindi palagi, no? Father June, bawal po bang maglaro sa labas pag gabi na? Hi, Jo Marie. Thank you dito sa iyong tanong. Bawal po bang maglaro sa labas pag gabi na? I think dapat maintindihan mo, Jo Marie, at mga bata, yung paglalaro sa labas, dapat nasusubaybayan din yung mga parents, di ba? Dapat ligtas kayo sa anumang sakuna, sa anumang masamang pwede mangyari. Gabi na kasi, pwedeng hindi kayo nakikita ng mga nagda-drive, medyo mahirap ang kalagayan pagka nagda-drive ng mga kotse, for example, pagkagabi na, kesa umaga nakikitang malinaw. Kung kaya medyo delikado yung maglalaro sa gabi sa labas. Tsaka pagkagabi na, siguro dapat nasa bahay na tayo, kasi marami kang dapat gagawin. Hindi naman laging bakasyon, di ba? Marami dapat gagawin. Kunyari, nag-aaral ka, nagdarasal kayo, tumutulong ka sa bahay. Importante na nasa loob na ng bahay. I think yung pamilya, importante rin yun, hindi sa labas kundi nasa loob. Mga magulang, again, that is part of your task, I suppose, na pangasiwaan to mga bata. I think they should feel at home, really feel at home, and so that they feel na doon din sa bahay pwede silang maging very, very busy and enjoy the time, at meron silang mga dapat na ginagawa, subaybayan natin. Pagbasa pong narinig natin sa ika-24 na linggong ito, talaga pong napaalalahanan tayo napakaraming mga bagay. Yung sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, napaalala sa atin kung paanong yung mga Israelita ay nagbalik-balik sila doon sa pangsamba sa mga Diyos-Diyosan. Isa hong paalala to sa atin at maging maingat din tayo. Kasi pwedeng mga Diyos-Diyos ang papalit sa tunay nating Panginoon kung hindi tayo mag-iingat. At tingnan nyo, pwede yung mangyari yun kahit na hindi natin naamin. Unti-unti, bubulaga na lang sa atin yun. Oo nga pala, malayo-layo na natin sa Panginoon kasi nagumon tayo dun sa paghahangad ng ewan ko kung ano ng mga bagay ito. Pero dapat talagang maging maingat tayo, talagang isip-isipin natin itong katapatan natin sa Diyos. Yun hong second reading, narinig natin kung paanong itong si Pablo, binabalikan niya yung nagdaan upang talagang maging mas mapagpasalamat siya sa Diyos sa laki ng habag niyang pinakita sa kanya, yung pagpapatawad na pinakita sa kanya. At hindi lang yun, ginagamit pa nga siya ngayong pamaraan, bihikulo, instrumento ng pagkakasundo ng mga tao sa Diyos. Brothers and sisters, ganun ho dapat yun, tayo rin,
Kung makikita natin ang ating mga buhay, siguro mayroon tayong dapat ipagsisi at ipagpasalamat sa Diyos. At ang mangyayari nun, dapat talagang maging handa rin tayong kasangkapalan ng Panginoon upang yung mga iba mapanumbalik natin sa piling niya. Yung mga kaibigan natin, mga kasambahay natin, mga kilala natin, yung mga kasalamuhan natin na siguro sa pamamagitan ng ating halimbawa, talaga makapagbabalik loob din sa Diyos. At itong ebanghelyo na binasa natin, na naglalaman ng mga talinghagang yun, na very famous from chapter 15 of Luke, tandaan natin, itong mga talinghagang ito'y binigkas ni Jesus upang salungguhitan na yung kanyang pakikitungo sa mga makasalanan, lalo na, ay talagang larawan lang ng pakikitungo ng Diyos sa atin. Ang Diyos Ama ay talagang ganun. Nagagalak siya sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Mga makasalanan ay hinahanap-hanap pa nga niya. At yun naging papel ng Panginoong Jesus. Hinanap niya tayo. At talagang nung natuklasan tayo, hinikaya tayo magbalik loob sa Panginoon. At yun nga napakagandang nangyari sa atin na pinagpapasalamat natin sa Kanya. Friends and sisters, gawin natin pong panalangin itong mga narinig nating mga katotohanan ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat po marami sa inyong pag-aapapaalala sa amin. Naming buhay dito, inyong kaloob, inyong biyaya sa amin, at lalo na yung buhay pangkaluluwa na dala ng pagpapatawad ninyo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Abba, hilinig po namin talagang gawin niyo kami maging matapat sa inyo. Makapagbalik loob kami sa inyo sa pamamagitan ng isang mabuting pagmumultisal. Abba, tinataas po namin sa inyong lahat ng mga nangangailangan ng tulong at pinangakuha namin ng panalangin, pinagdarasal namin ngayon. Lalong-lalo na yung mga may karamdaman, may mabigat na mga karamdaman, yung mga nasa bingit na ng kamatayan, yung mga namimighati dahil sa pagyao ng kanilang mga mahal sa buhay, yung mga pagsubok ng kinakaharap. Aba, tinataas namin lahat sila sa inyo. Sana dampian niyo sila ng awa ng inyong habag. At ganoon din po naman yung mga tumutulong sa amin sa aming mga sinasagawa sa Word Made Flesh Foundation. Sana ipagpalain niyo silang abot-abot at yung din nagnanais tumulong pa ay pagpalain niyo na rin. Ginagawa po namin panalangin ito kasama ng aming Birhen, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo masagana ng mga pangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating palatuntunang Word Made Flesh. Sana po nakapagbigay sigla ito sa inyo, nakabuo ng inyong pag-asa, at talagang nakapagpanatag ng inyong mga kalooban. Lumago sana ang ating kaalaman ng banal na salita ng Diyos, makilala natin si Jesus at ang Ama. Yun po ang buhay Diyos. Hanggang po sa muli, pagpalain kayo ng Panginoon at shalom sa inyong lahat. The 5th season VCD will soon be available. For details, please contact the following numbers. Marites de Maculangan at 0918-929-0984 or 892-1858 or Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. This program is brought to you by God, the Word made flesh. Indeed, God is our sponsor.